Nakausap namin ang ilang pangkaraniwang delivery rider sa kalsada. Umulan man o umaraw, wala silang uurungan, makarating lamang sa iyong doorstep ang order mong parcel. Mahirap din po ang pagiging delivery rider, lalo't may mga ganitong kalalaki kaming dinadala. Saka minsan, inaabot din ng ulan at araw. Mahirap kumuha ng booking. Depende rin sa booking na makukuha namin. Kasi sa sobrang baba ng rate, Kapag confirm na ang booking, on the way na sila para i-pick up ang parcel. Pero ang mismong ipapadala, tila misteryosong bagay pala. Bilang isang rider, hindi po namin alam talaga yung mga laman po ng mga bawat parcel na dinideliver namin. Hindi namin kine-check kung anong parcel. Tatanungin lang namin yung customer, ma'am, ano ba ito, ma'am? Sa panahon ngayon, napaka-convenient na magpadala ng mga kagamitan from sender to recipient. Pero paano na lang kung sa isang click ng pag-accept ng booking, madadawit ka pala sa isang ipinagbabawal na kalakaran? Dahil sa mundo ng online selling at delivery, may nakalulusot palang items na mainit sa mata ng mga otoridad. May 2026 nang makatanggap ng impormasyon ng National Bureau of Investigation, National Capital Region ng NBI-NCR tungkol sa isang online seller na sikretong nagbebenta ng iligal na droga. Noong Mayo, nakatanggap sila ng information tungkol sa isang large-scale distribution and sale ng mga ipinagbabawal na gamot. Karamihan dito ay mga party drugs. Ang challenge lang dito sa information na nakuha nila is that the drugs are supposedly being sold online. Nakikipag-negosasyon, nakikipag-transact, nag-o-offer via the dark web. Para hindi mahalata ang good item, kunwaring mga humidifiers at sigarilyo. Hanggang noong June 16, 2026, nang natunto ng mga operatiba ng NBI-NCR ang lokasyon ng online seller, kasama ang resibo, nagkasana ng buy-bust operation ng NBI. Bibigyan kita ng go signal pag isend mo na yung payment tayo. Pag nasend mo na, i-forward mo sa GC yung screenshot. Para may padala natin ito sa subject. Magbubook siya ng rider eh. So, aabangan natin yung pagbutang ng subject na mag-aabot yung parcel. Pwede tayo bumabasa ang parking? Yes, sir. Naku, nakapin location ka na sa mga otoridad, Madam Seller. Dito na ako kami ngayon, malapit na sa barangay. Your rider has arrived, kaya pumesto na ang mga operatiba. Rider. Nang makitang nagkaabutan na, Tara. agad na kumilos ang NBI. Hoy, sandali. NBI. Ang shipper na isang Chinese national nagpupumiglas at sinubukan pang tumakas. Pero oops, wala kang kamala kung ay binebenta mo pala'y ipinagbabawal na droga. Saan yung item? Okay. Galing sa kanya to, di ba? Ipawit ka dito sa tingnan niyo yung laman niya. Galing. Saan yung item? Okay. Diba? Ay, mag-witness ka po dito para makita mo anong... Tingnan mo po. No. Vape marijuana yan, no? Tsaka ecstasy yan. Ito, shabu yan, no? Saan yung booking niya? Cooperation ang kailangan namin sa iyo, ha? At para mas magkaintindihan ng dalawang panig, Is going to be your translator. These items are illegal drugs. We are arresting you for selling illegal drugs. You have the right to remain silent. ang delivery rider naman walang kaalam-alam sa laman ng parcel na dala-dala niya. Basta kinukuha ko lang kung ano yung booking na lumalabas sa Pero ayon naman sa NBI, hindi naman madadawit sa kasong ito ang rider, lalo na tumanggap lang naman siya ng booking mula sa delivery app. Kami nang balas, kung mag-alala sa ano. Kasi ang goal ko lang po is mag-deliver lang na mag-deliver talaga. Kumita lang ng pera. Ito, liquid ecstasy ito. Liquid vape marijuana. Nilalagay nila sa package yan eh. Nilalagay nila sa ganyan. Ang items na ipapadala sana, 2 pen-type vapes na may laman na vaporized marijuana, 1 sachet ng suspected party drugs, at 1 sachet ng suspected cocaine. Ang items nagkakahalaga raw ng 30,000 pesos.
June 30, 2026, paglabas ng search warrant, hinalugog na ng NBI ang unit ng Chinese national. Kahit saang parte ng bahay may nakasiksik at nakatagong iligal na droga. Mga party drugs, shabu at liquid ketamine ang nakuha ng mga otoridad. Ecstasy rin natin sa Parang powder type siya. Pero parang ecstasy natin. Ecstasy. Hinahalo sa yung vape. Vape marijuana. Vape marijuana. Vape marijuana. Parang ay marijuana. Parang ecstasy rin eh. Ah, ecstasy to. Ito, iba rin na naman to. Yun! Meron pa. Hindi, ano to? Packaging. Kasama to sa paraphernalia. Agad nang kinumpiska ng NBI ang mga item na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Nang subukang makapanayam ng resibo ang suspect, tumanggi itong magbigay ng salaysay. Ang sino mang makuhuli at maaktuang nagbebenta ng illegal na droga online, makakarap sa violation ng Section 5, Article 2 of RA 9165 o yung illegal sale or distribution of dangerous drugs in relation to RA 10175 ng Cybercrime Prevention Act. Siya po ay isang Chinese national. Tayo po ay kasalukuyang nagpo-process ng request para sa Bureau of Immigrations para malaman natin kung ano ang kanyang immigration status sa Pilipinas. Selling, transporting, administration, distribution, dealing of illegal drugs, prohibited drugs po ito. Ang original na penalty niyan nung ipinasa po yung Republic Act 9165, life imprisonment to death. Pero dahil wala na nga pong parusang kamatayan, life imprisonment na lang po yan. Ang life imprisonment po sa ating batas ay 20 years and 1 day to 40 years. Kasalukuyang nakakulong sa custodial and detention facility ng NBI sa Muntinlupa City ang dayuang suspect. Sa ngayon, mas pinaigting pa ng NBI ang operasyon kontra droga, pero pagdating naman sa usaping kaligtasan ng mga delivery rider, lalo na't hindi nila alam ang laman ng mga parcel na dinideliver nila na minsay nagiging sakit pa ng ulo sa kanila. Sa pagkakataong ito, first time naman nating nakita na yung rider na ito ay ang pipick up ng item from our subject. Kung nagkaroon sana tayo ng pagkakataon in the previous dealings na nakita natin na ito ay same rider, malamang iisipin natin na siya ay kakunsyaba o kasama ng ating subject sa pagbebenta ng illegal na droga. At lumalabas base sa ating further investigation na binook niya lang for the purpose of delivering the item. Nag-decide tayo na huwag kasuhan ng rider. Huwag daw mag-alala dahil may proteksyon naman ng mga manggagawang rider sa ilalim ng konstitusyon. Unang-una, meron tayong presumption of innocence. Meron tayong right against unreasonable searches and seizures. Hindi tayo pwede basta-basta kapkapan, hindi tayo pwede basta-basta buksan ng ating mga gamit nang walang probable cause ang ating mga law enforcers. The arrested person is probably guilty thereof. So, ayun, meron din naman tayong right to privacy. No, hindi naman basta-basta pwedeng buksan ang mga nakasil na gamit nang walang probable cause. So, again, at the end of the day, it boils down sa constitutional rights natin. Kung sakaling mangyari ito, ang delivery ride apps ay may responsibilidad din para sa kaligtasan ng kanilang riders. Sa employers ng mga delivery riders, no, syempre kasama sa responsibilidad nila mag-provide ng immediate legal assistance sa mga rider nila na nasangkot sa ganitong pagkakataon. So syempre, kailangan nilang magbigay ng tulong, for example, magbigay ng abogado o magbigay ng compensation sa mga ganitong klase pangyayari. Sa mundong nagiging digital na ang halos lahat ng mga transaksyon, hassle-free man kung titignan, kailangan pa rin natin maging mas mapanuri. Sumasabay man sila sa teknolohiya, pero hindi pa rin sila makalulusot sa batas. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel